Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang Pilipinas ay isa sa mayroong pinakamayaman na kultura sa buong mundo. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay maraming pinaniniwalaan na bagay-bagay upang panakip-bukas sa mga bagay-bagay na di nila kayang ipaliwanag. Isa rito ang Bakunawa. Ang Bakunawa ay nagugrupo sa kategorya ng mga dragon. Napakaraming uri ng dragon na matatagpuan dito sa Pilipinas. May ilan na ang katawan ay katulad ng ahas o mga buwaya. Buwaya at ang kanilang mga ulo ay katulad naman sa mga leon, tigre at mga agila o banoy. Pinaniniwalaang kumakain ng araw at buwan ang karamihan ng mga dragon noon. Inakala noon ng ating mga ninuno na ang ahas at buwaya ay kabilang sa grupo ng mga dragon. Pinaniniwalaang nagmula sa Western Visayas ang mga Bakunawa. Mayroong itong katawan at palikpik ng isang malaking pating. Ang bunganga nito ay kasing laki ng isang lawa na may mga malalaki at magagaspang na mga balbas at may kulay pulang dila. Naninirahan ito sa mga pinakamalalim na parte ng karagatan. Sa mitolohiya, may 7 buwan na nakapalibot sa mundo dati. Sa labis na pagkabighani sa mga ito, kinain ng Bakunawa ang mga buwan hanggang sa isa na lamang ang natira. Nagalit si Bathala, kaya pinarusahan at binawalan niya ang Bakunawang kainin ang natitirang buwan. Subalit, may mga panahong sinusuway nito si Bathala, kaya nag-iingay ang mga tao gamit ang kalampagan ng mga kagamitang metal upang matakot ang Bakunawa at muli nitong iluwa ang buwan. Si Bakunawa rin ang nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng eclipse. Sa kanluraning bahagin ng Pilipinas ay may isang lihim na isla na kung saan magkakaibigan ang mga mortal at mga sirena. Ito ay lihim na malaparaisong isla na hindi makikita sa mapa ng Pilipinas. Walang nagagawi na mangingisda sa nasabing isla dahil inkantado ito at punong-puno ng hiwaga at misteryo. Sa pinakapusod ng isla ay may isang banal na bukal na tinatawag na luha ng diwata dahil sa kakaiba at nakakabighaning kulay ng dalisay na tubig na sinasabing nagpapagaling at nakakalunas sa mga anumang sakit.
Ngunit ang sagradong bukal ay mahirap hagilapin ng mga taong naninirahan sa nasabing isla dahil napapalibutan ito ng makapal na hamog at sino mang magtangkang tumungo roon upang sumalok ng dalisay na tubig sa lawa ay hindi na muling nakakabalik pa. Sinasabi ng mga matatanda na pinamamahayan ito ng mga elemento bilang tagabantay sa sagradong bukal. Tanging may busilak na kalooban lamang ang pwedeng makapasok sa banal na bukal at muling makalabas ng buhay dahil pinamamahayan rin ito ng isang dambuhalang puting lobo na may 2 ulo at may malapad na mga pakpak. Isang matandang antingero ang nagpapatotoo na mayroong ngang nananahan na mga elemento at nilalang na lobo sa sagradong lawa at mga alagad sila ng diwatang nagngangalang luwalhati. Tanging si Lolo Ingkong lamang ang natatanging antingero sa kanilang isla at marami itong mga kaibigan na engkanto at mga lamang lupa na siyang nagbibigay daang upang maging isang magaling na albularyo. Nakatira si Lolo Ingkong malapit sa bukana ng kagubatan sa kalagitnaan ng malawak na isla. Mayroon itong nag-iisang apo na pinangalanan nitong Isagani. Simula sa pagkasanggol hanggang sa magbinata si Isagani ay si Lolo Ingkong ang nagpalaki sa kanya. Dahil maagang namatay ang mga magulang nito dahil sa pagsuway sa utos ng bathala ng karagatan. Alam ng buong matatanda na isang sirena ang ina ni Isagani. Umibig ang ina nitong sirena sa isang pangkaraniwang tao na mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang isla. Ang lalaking minahal ng sirena ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Lolo Ingkong. Tulad nga ng batas ng karagatan, ay pwedeng makipagkaibigan ang mga sirena sa mortal, ngunit bawal silang umibig dahil katumbas ito ng kamatayan na pinapataw ng bathala ng karagatan. Maaaring nakikipagkaibigan ang mga sirena sa mga taga-isla, ngunit bawal silang umibig dahil isa ang mamamatay sa kanila. At kung magbunga ang kanilang pagmamahalan, ay masasawi ang kanilang magiging supling. Pati na rin ang ama ng sanggol bilang parusa sa sirena. At dahil hinangad ng sirena na mabuhay ang kanyang anak, ay ibinuwis niya ang sarili nitong buhay sa tulong na rin ni Lolo Ingkong. Hindi man lang nasilayan ni Hisagani ang mukha ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina na isang maharlika sa pinakamalalim na karagatan. Bata pa lang si Isagani nang malaman nito ang tungkol sa kanyang lahing pinagmulan. Hindi ito inilihim ni Lolo Ingkong sa kanyang nag-iisang apo. Isang araw, habang tirik na tirik ang maliwanag na sinag ng araw at abala ang mga tao sa pagbibilad ng mga isda na isa sa pangunahin nilang kalakal na dinala sa malayo pang kabihasnan, ay biglang dumilim ang buong paligid sa kasagsagan ng tanghali.
Nilamon ng itim na anino ang maliwanag na sinag ng araw, dahilan para magkaroon ng eclipse. Para sa mga taga-isla ay isa itong masamang pangitain na magdudulot ng malagim na sakuna tulad ng tsunami, buhawi at pagdapo ng malulubhang sakit sa mga tao. Hindi lang tao ang nagkagulo sa isla, pati na rin ang mga sirena na namamahay sa pusod ng karagatan ay umahon at tumungo sa tabing dagat dahil tila nagkakaroon ng matinding pag-alon at parang kumukulo ang tubig sa malawak na sahig ng karagatan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.